Malamig ang hangin sa labas ng istasyon ng Shinjuku. Ang mga neon lights ay tila malalabong mata na nakatitig sa milyon-milyong taong naglalakad ng mabilis, mga aninong walang mukha sa gitna ng abalang kapital ng Japan. Sa isang maliit na izakaya sa gilid ng kalsada, nakaupo si Kenji, isang pagod na salariman. Hawak niya ang kanyang smartphone, ang tanging bintana niya sa mundo, habang nilalagok ang huling patak ng kanyang beer. Sa kanyang pag-scroll sa dating Twitter, isang post ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito tungkol sa anime, hindi tungkol sa politika ng Amerika, kundi tungkol sa isang bansa sa Timog Silangan, ang Pilipinas. Ang post ay simple pero matalim. Umani ito ng halos 9 milyong views. Ang pamagat? Ang bakal na batas ng Pilipinas, isang sampal sa Japan. Napakunot ang noo ni Kenji. Ang alam niya sa Pilipinas ay ang magagandang dalampasigan ng Cebu, ang mga ngiti ng mga Pilipino, at ang matamis na mangga. Pero ang nakasulat sa post ay hindi tungkol sa turismo. Ito ay tungkol sa isang sistema ng proteksyon, isang pader na itinayo ng Pilipinas upang protektahan ang mga mamamayan nito, isang bagay na tila nakalimutan na ng gobyerno ng Japan. Habang binabasa niya ang thread, parang may kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Inggit. Purong inggit. Ang realidad ng pag-ibig at papeles. Ang simula ng post ay parang isang reality check para sa mga Hapon na nangangarap ng tropical paradise sa piling ng isang asawang Pilipina. Akala nyo ba, porket nakapangasawa kayo ng Pilipino ay hawak nyo na ang mundo? Akala nyo ba habang buhay na kayong welcome sa Maynila? Tanong ng orihinal na poster. Dinala ng manunulat ang imahinasyon ng mga mambabasa sa magulong tanggapan ng Bureau of Immigration sa Intramuros. Mainit maingay puno ng tao. Ipinamukha ng post ang isang katotohanan, ang kasal ay hindi tiket sa walang hanggang pananatili. Sa Pilipinas, ayon sa viral post, kung ang iyong asawang Pilipino ay pumanaw, ang iyong mundo ay guguho, hindi lang emosyonal, kundi legal. Ang iyong visa. Game over. Kapag namatay ang iyong asawa, sulat ng netizen, at wala kayong anak, para kang manlalaro na pinindot ang reset button ng walang save file. Wala kang karapatang manatili habang buhay. Bibigyan ka lang ng gobyerno ng sapat na oras, marahil ilang linggo o buwan, para ayusin ang libing, iempeke ang iyong mga gamit, at lumayas. Para kay Kenji, na nasanay sa batas ng Japan kung saan ang mga dayuhan ay tila binibigyan ng lahat ng karapatan, ito ay isang malaking gulat. Sa Pilipinas, may puso ang batas, pero may hangganan. Kung may anak kayo, pwede kang manatili para alagaan sila. Pero kung wala, you are out. Napakalupit pakinggan, pero sa mata ng mga Hapon sa comment section, ito ay isang uri ng tough love. Isang patunay na sa Pilipinas, ang prioridad ay ang pamilyang Pilipino, hindi ang dayuhang nakisawsaw lang. Kabanata 3, ang halaga ng paraiso, retirement visa. Nagpatuloy ang pagbabasa ni Kenji. Ang sumunod na punto ay tungkol sa retirement visa o ang tinatawag na RARI. Dito, naging sarkastiko ang tono ng Japanese poster. Gusto mong mag-retire sa Tagaytay o Dumaguete? Gusto mong mag-enjoy sa init ng araw habang kami dito sa Japan ay nanginginig sa lamig? Pwede naman. Basta may pera ka. Ang mensahe ng Pilipinas ay malinaw, show me the money. Kailangan mong magdeposito ng milyon-milyong piso sa bangko o magpakita ng matatag na pensyon. Hindi pwedeng pumunta ka sa Pilipinas para maging pabigat. Ang lohika ng gobyerno ng Pilipinas, ayon sa pagsusuri ng mga Hapon, ay simple lang, kung dadalhin mo ang yaman mo dito para gastusin sa aming ekonomiya, welcome ka. Pero kung wala kang iaambag, humanap ka ng ibang lugar. Napatawa ng mapait si Kenji. Sa Japan, ang mga dayuhan ay nakakatanggap ng welfare, ng tulong mula sa gobyerno, minsan mas pa sa mga tunay na Hapon. Pero sa Pilipinas, kailangan mong patunayan ang iyong halaga. Isa itong sistema na tila nagsasabing, ang bansang ito ay para sa amin. Bisita ka lang. Kabanata 4, ang susi ng bahay, labor at negosyo. Ngunit ang pinakamatinding dagok sa ego ng mga Hapon ay ang usapin ng trabaho at negosyo. Ito ang bahagi kung saan ang mga Japanese netizens ay halos maglupasay sa paghanga sa batas ng Pilipinas. Sa Pilipinas, ang konstitusyon mismo ang nagbabantay. Ang labor market test ay mahigpit. Bago makakuha ng trabaho ang isang dayuhan,
kailangang patunayan ng kumpanya na walang sinumang Pilipino ang kayang gumawa ng trabahong iyon. Ito ang tinatawag na proteksyon, komento ng isang user na may pangalang Samurai Blue. Sa Pilipinas, bawal agawan ng trabaho ang mga lokal. May mga propesyon na eksklusibo lang para sa mga Pilipino. Hindi tulad dito sa atin na kahit sino na lang ay pwedeng pumasok at magtrabaho. At sa negosyo, ang sikat na 60 paghahati 40 rule. Inilarawan ng poster ang sitwasyon sa isang metaporikal na paraan, isipin mo ang Pilipinas bilang isang bahay. Pwede kang tumulong magpintura, pwede kang magdala ng kasangkapan, pwede ka ring magtayo ng negosyo sa loob. Pero ang susi ng pinto, ang titulo ng lupa, ang mayorya ng pagmamayari, dapat laging nasa kamay ng Pilipino. Ang mga dayuhan ay bawal magmay-ari ng lupa. Bawal. Absolute. Pwede silang bumili ng condo unit, pero ang lupang kinatitirikan nito, hindi sa kanila. Pwede silang magtayo ng gusali, pero hindi ang lupa. Para sa mga Hapon na nakakakita ng kanilang mga lupain sa Hokkaido at Kyoto na binibili ng mga mayayamang dayuhan mula sa ibang bansa, ang batas ng Pilipinas ay tila isang banal na utos. Ito ay tinawag nilang reciprocity principle, pero sa mas mahigpit na anyo. Isa itong survival strategy. Ang Pilipinas ay hindi nagpapaalipin sa dayuhang kapital, ang sabi sa post. Hayaan nilang pumasok ang pera, pero hindi nila isinusuko ang kanilang soberanya sa sariling lupain. Kabanata 5, ang presyo ng pagiging dayuhan. Maging sa maliliit na bagay, nakita ng mga Hapon ang double standard na sa halip na ikagalit ay ikinatuwa pa nila. Ang e-tourist price. Sa mga lugar tulad ng mga makasaysayang poop o maging sa mga pribadong resort, madalas ay may ibang presyo para sa mga lokal at iba para sa mga dayuhan. Sa Japan, takot silang tawaging diskriminasyon. Pero sa Pilipinas, ito ay tinatanggap na realidad. At kung gusto mong maging permanent resident, ang kumuha ng immigrant visa na hindi nakadepende sa asawa. Good luck, sabi ng poster. Managinip ka na lang. Ang mga kondisyon ay napakahirap. Kailangan ng 5 taong tuloy-tuloy na paninirahan, malaking kita, at mataas na buwis. Ang mensahe ng Bureau of Immigration ay tila ba, salamat sa pagbisita. Salamat sa paggastos. Pero huwag kang umasang magiging isa ka sa amin ng ganoon lang kadali. Kabanata 6, ang hinaing ng mga Hapon. Habang binabasa ni Kenji ang libu-libong komento, naramdaman niya ang pulso ng kanyang mga kababayan. Ito ay hindi lamang paghanga sa Pilipinas, ito ay galit sa sarili nilang bansa. Isang user ang nagkomento, nakakahiya ang Japan. Ang Pilipinas, na tinatawag nating developing country, ay may mas matalinong mga politiko kaysa sa atin. Alam nila kung paano protektahan ang kanilang mga tao. Tayo. Bukas palad tayong nagpapaalipin. May isa pang nagsabi, sa Pilipinas, ang mahigpit na batas ay para sa mga mayayamang bansa. Pero alam nyo ba? Maluwag sila sa mga manggagawa mula sa ibang bansa kung kailangan nila ng tulong, pero kontrolado pa rin. Tayo sa Japan? Hinahayaan nating bilhin ng mga dayuhan ang ating mga tubig, ang ating mga gubat. Ang Pilipinas, bawal magmay-ari ng lupa ang dayuhan. Napakaganda. Ang galit ay nakatuon sa DEET, Parlamento ng Japan. Kopyahin na natin ang batas ng Pilipinas, sigaw ng isang comment na may libu-libong likes. Bakit tayo nagpapakamartir? Ang Pilipinas ay dumaan sa mahabang panahon ng pananakop, Kastila, Amerikano, Hapon. Natuto na sila. Alam na nila na kapag binigay mo ang lupa mo, mawawalan ka ng bayan. Tayo sa Japan, hindi pa natututo. Isang matandang Hapon ang nagbigay ng malalim na pagsusuri. Dati, pumupunta ako sa Maynila para mag-golf dahil mura. Ngayon, mahal na. Pero okay lang. Ibig sabihin, umaangat sila. Ang nakakainggit ay ang kanilang paninindigan. Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Ang Japan ba ay para pa sa mga Hapon? O para na sa mga turista? Kabanata 7, ang pananaw sa manggagawa. May pahabol na paliwanag ang orihinal na post na lalong nagpainit ng diskusyon. Nilinaw nito na bagaman mahigpit ang Pilipinas sa mga dayuhang gustong manirahan ng permanente, tulad ng mga Westerner o Japanese retirees, may sistema rin sila para sa mga dayuhang manggagawa, ngunit ito ay limitado at kontrolado.
Dito ay inangkop natin ang konteksto sa POGO o Specialized Technical Skills dahil ang Pilipinas ay labor exporter. Ang sabi sa thread, tingnan nyo ang pagkakaiba. Kapag ang Pilipinas ay nagpapasok ng dayuhang manggagawa, ito ay para sa mga industriyang kailangan nila, tulad ng mga specialized tech o construction ng mga infrastruktura na pinondohan ng ibang bansa. Pero hindi nila hinahayaang agawin ng mga ito ang trabaho ng ordinaryong Pilipino sa opisina o sa serbisyo. Sa Japan, inaangkat natin ang lahat habang ang sahod ng mga Hapon ay hindi tumataas. Ang inggit ay nagmumula sa ideya na ang gobyerno ng Pilipinas ay may political will na unahin ang sariling mamamayan bago ang kapritsyo ng globalisasyon. Kabanata 8, ang konklusyon ni Kenji. Isinara ni Kenji ang kanyang telepono. Ubos na ang kanyang beer. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang ulan sa Tokyo ay tila mas malamig ngayon. Naisip niya ang Maynila. Marahil ay mainday doon. Marahil ay matrapik sa EDSA. Marahil ay magulo ang politika. Pero sa isang aspeto, sa aspeto ng pag-angkin sa sariling bayan, tila mas matalino ang mga Pilipino. Ang batas ng Pilipinas ay parang isang bakod na gawa sa kawayan, mukhang simple, pero matibay, matulis, at hindi basta-basta matitibag. Ito ay nagsisilbing panangga upang hindi tuluyang mawala ang yaman ng bansa sa kamay ng mga dayuhan. Isang bansang pinoprotektahan ang kanyang mga anak, bulong ni Kenji sa sarili. Sana, balang araw, maging ganito ulit ang Japan. Tumayo siya, nagbayad, at lumabas sa malamig na gabi ng Tokyo, bitbit ang isang bagong respeto para sa bansang nasa kabilang ibayo ng dagat. Ang Pilipinas, sa mata ng mga Hapon ngayong gabi, ay hindi isang bansang mahirap, kundi isang bansang mayaman sa dignidad at proteksyon sa sarili. Ang mahigpit na mga batas ng Bureau of Immigration, ang konstitusyonal na pagbabawal sa pag-aari ng lupa, ang 60 paghahati 40 rule, lahat ng ito ay dating reklamo ng mga dayuhan. Pero ngayon, sa paningin ng mga Hapon na natatakot sa kinabukasan ng sarili nilang bayan, ito ay naging isang gintong pamantayan. Isang huwaran. Ang Pilipinas, ang T-Pearl of the Orient, ay nananatiling sarado sa loob ng kanyang kabibe, ligtas, buo, at pag-aari lamang ng mga taong nagmamahal dito ng tunay.